No, nandito po ako sa aking terrace. Sabay-sabay nating enjoyin ang klima dito sa Kalaka. Butchokoy! Butchokoy! Ilan? Butchokoy! Ay! Ang galing. Ayan na po ang pinakaharang natin sa ulan. Ayan na po. Surprise! Ang ganda na, no? Simulan nang magkulitan kasama si Inuit TV. Good morning mga kapanalig at welcome na naman sa panibagong vlog. Ayan, dito na ako lagi natutulog sa taas. At tignan nyo naman ang panahon ngayon. Sabi, napakaganda ng pag dito sa terrace mga kapanalig. Makapalampag natin ngayon dahil umulan. Kaninang madaling araw kaya ganyan ang labo ng ating paligid. Pero swabe, sarap sa pakiramdam. Manok lang ang naririnig natin ngayon at ang ingay ko, manok, kuliglig at kung ano-anong klaseng insekto. Ganyan po ang itsura dito sa taas. Yan, kahapon nga po nagsemento kami doon, no? Nagpalitada si Negs. Ayos na po yan. So ito, sa mga susunod na araw na po ito kasi meron kaming bisita mamaya. Kailangan namin maglinis at mamalengke para merong kakainin dito. Napakalamig. Ayan ang isang maganda dito sa terrace na ito mga panalig pag mga ganitong panahon. Grabe. Super lamig. Makikita mo pa lang sa video, talagang lalamigin ka na. Ayan po. Sarap matulog kasi malapit tayo sa bubong Tapos habang pumapatak yung ulan sa bubong naririnig ko, ayun yung isa sa nagpapahimbing sa tulog ko. Kaya talagang perfect tong kwarto na to para sa akin mga kapanalig, no. Talagang magiging mahimbing ang tulog ko dito. Buti na lang meron siyang insulation. So yung insulation nakakatulong siya para hindi ganong malakas yung tunog ng ulan pag tumatama sa bubong. Yan. Pag nagkaroon pa tayo ng kisame niyan, lalong hihina yung tunog niyan mga kapanalig, no, kasi nga magkakaroon siya ng harang, magkakaroon ng plywood. Ang oras natin ngayon mga panalig ay 6:04 na po ng umaga. So nagising ako kanina ng mga 5:20 at hindi na ako nakatulog dahil nga nakita ko na lumiliwanag na tapos ganito kakapal yung pag. Kaya hindi na ako natulog. Gusto kong makita to na na nagliliwanag habang ganyan kakapal yung pag. Medyo nakikita ko na yung bundok doon mga kapanalig, no? Yung mga puno. Pero kanina talaga as in hindi talaga. Medyo nakikita ko na yung mga green. Ayan, kanina talagang sobrang labo mga kapanalig. At itong binuhos namin kahapon, hindi ko alam kung lumambot na. Pwede na siya. O yan, no? Lumigas na. Mahirap kasi tumigas yung semento pag yung yung pinaka sahig mo, yung linagay namin dito. Nakalimutan ko na naman yung tawag, no? Steel deck. Hindi ako nagkakamali. Kasi siya kumbaga hindi natutuyo agad kasi metal nga, hindi katulad pagkahoy yung nilagay mo diyan. Sinisip-sip ng pinaka plywood yung tubig nung semento. Pero dahil nga metal yan, hindi talagang maghihintay ka ng matagal bago matuyo. Nag-start kami kahapon, siguro natapos kami ng mga alauna magbuhos. Maggagabi na hindi pa rin siya tuyo, hindi pa siya pwedeng barahin, hindi pa siya pwedeng tapakan. So ngayon pwede pa siyang barahin mga kapanalig, no? Yung ganun, para mas kuminis siya. Hanggang ngayon hindi pa siya totally na talagang pure na tuyo. Dahil nga po sa panahon din, hindi rin na umaraw kahapon, kaya ganyan. Tingnan natin kung pwede na tapakan. Pwede na siyang tapakan, no? Pwede na. No, nandito po ako sa aking terrace. Ayun nga lang, hindi natin napinturahan agad tong baka kalawangin dahil nga naulanan. Tapos mamaya matutuyo, di ba? Ganyan po ang senaryo dito tuwing umaga. Hindi naman as in palagi. Pag lang talagang trip ng kalikasan na maglabas ng pag. Ganyan po ang itsura.
ganito kalabo ang lugar dito at ganito kalamig. Yan yung itsura. Sarap magkape-kape, kaso nga lang yung kape nandun pa sa kabilang nandun pa sa may kubo, hindi pa tayo makapunta dun. Pero pag meron na tayong kusina dito, syempre maglalagay din tayo ng kape-kape dito sa baba para pag mga ganitong morning, di ba, pwede tayong umupo-upo dito at i-enjoy ang senaryo ng umaga dito sa may Campanalig. Di ba? Nakaka-relax yung ganitong pakiramdam. Paborito ko tong jacket na to, no? Ito kasi yung isa sa pinakamakapal na jacket ko dito sa sa Campanalig, na binigay rin sa akin ng subscriber natin. Nakalimutan ko na kung sino si Sir eh. Basta lalaki nagbigay sa akin nito. May muta pa ata ako. Good morning po sa ating lahat. Magsikain na po kayo. At ayan, magkape-kape, mag-breakfast na para masimulan natin ang ating umaga. Siguro mga alas 8 o alas 9 mga malengke na kami para pagbalik namin dito ng tanghali, maglilinis na kami dito. Sabay-sabay nating enjoyin ang klima dito sa Kalaka. Bundok na nga to kasi mga kapanalig, kaya talagang hindi maiiwasan na ma-experience nyo yung ganitong panahon. Kumbaga pag ito binaha, sobrang lubog na ang Maynila. Kumbaga kasi na talaga to, sobrang taas na mga kapanalig. Hindi naman as in sobrang taas, nararating ng tao eh. Kumbaga mas mataas to kaysa sa mga regular na lugar na talagang pinag-i-stayan ng tao. Grabe yung hangin, no? Hangin. Dito naman tayo sa harap. Ang ganda talaga pag maliwalas pag meron na siyang mga palitada. Pag nakompleto pa yan, mas mas gaganda. Yan. Yung taniman ni Utol at ang mga murado na buhay dahil matagal umulan kanina. Yan po. Sarap matulog. Very relaxing. At si Utol natulog dun sa tent eh. Inaaya ko siya matulog dito. At mukhang gising na. Good morning! Sarap dyan, Tol. Walang kalamig-lamig. Bakit? Saan daw nakatawa dyan? Kasi kahapon nga nagtrabaho kami, dalawa lang kami. Pag kailangan ng halo-halo. Ganun talaga eh. Kesa walang gawin, di ba, Tol? Tama. Trabaho. Kasi pag wala kami gagawin dito, cellphone lang kami. Tapos kanya-kanya. Minsan walang usap-usap eh. Kanya-kanyang busy sa social media eh. Sabi niya, Tol, tara. Magano tayo. Magpalitada. Okay naman. Ayun. Si Kadede nga. Yung nakibalita tayo, yung kanyang mother dumumi raw ng dugo. Kaya nasa ospital. Kaya hindi siya nakapunta dito. Tayo sana maging okay yung kanyang mother, no? At makarecover. Sasalinan daw ata ng dugo, mga kapanalig. Yan po. Naririnig ko na yung mga ibon dito na nagchichismisan, parang sinasabi nilang good morning everyone. Ayan o, naririnig nyo? Diba? Yung mga puno na yan, yung makikita mo na parang mababa lang o pantay-pantay lang sila dyan, no? Pero pag pumunta ka sa pinakailalim niyan, mga kapanalig, o nilakad mo siya, talaga makikita mo ang tataas ng puno na yan. Parang ang hirap akyatin, nakakalula. Tapos talagang madilim sa part ng ilalim na yan kasi nga yung mga dahon nakaharang sa sa liwanag ng araw. Akala mo tuloy kahit maaga pa, akala mo maggagabi na kasi nga madilim nga, mga kapanalig, no. Siguro mga ang oras pa lang alas 2, feeling mo nasa alas 5, alas 6 na. Lamig. Yan, ito na nga po yung hinarang namin para hindi na nakakailang. Tinakpan po namin ito, no, ng medyo kalahati kasi malaki yung butas. Mamaya nga malimpungatan ka, hindi mo maisip na
malaki pala yung butas dyan, eh, malaglag ka sa ano, sa pinakababa. Yan, oh. Lalo na pag nalinis natin yung mga part na ano, yung mga dahon-dahon dyan. Nangihinayang naman ako linisin yung ano dito, o bawasan yung puno ng mangga. Kasi syempre lilim din yan. Lalo na pag napatag natin sa part dun sa manukan at nalipat dito sa bandang baba. Hindi pa, matagal pa naman kaming maglalagay ng swimming pool. Kaya dito ko muna pinapalipat kay Utol para mapatag namin yun, no? Pagbalik ni Utol, asikasuhin niya yan. Kasi yan ang pinaka-content ni Utol, mga kapanalig, no? Yung manok na yan na galing kay Sir Robert Enriquez. Kaya maraming salamat po. Talaga. Paparamihin namin yan kasi meron na nga kaming incubator dun sa taas. Ayun, masarap din, maraming alaga dito. Ang problema lang talaga pag kailangan umalis ng Team Kapanalig, ang hirap, wala kang pag-iiwanan. Kaya ayun yung isa sa challenge sa amin, no? Pag sobrang daming alaga, yung talagang hayop na maiiwanan dito, kawawa naman. Bagay nandiyan naman ng Kuya Terry na pwede natin pakiusapan, sila nanay, tatay, diba? Na sumilip-silip. Para matignan lang kung anong kalagayan dito sa Kapanalig. Sarap pag ganun muni-muni, no? Oh? Grabe. Grabe ba? Dalawa lang kami ngayon ni Utol dito. At mukhang kami lang din ang dalawang mamalengke mamaya. Dahil nga si Kadede talagang merong kailangan na asikasuhin at alagaan ng kanyang mother. Bababa muna ako. Nauhaw ako. Wala pa kaming ng tubig dito sa pinaka mismong bahay na bagong tayo. Doon pa sa kubo talaga. Kaya lalabas muna tayo. Baba muna tayo dito sa may baba. Tapos sakit naman tayo dun sa may kubo. Good morning, everyone! Kamusta mga manok dyan? Kamusta mga tropa nating mga insekto? Nalinis na dito, oh. Tsaka natin linisin yan pag sobrang okay na. Woohoo! Kamusta kaya ang kubo? Ayos naman. Aba, nandito na ang ating mga alagang mga puset aso, masigla. Sanay na kayo sa klima? Si Bato, oh. Nasa si Butchokoy? Butchokoy! Butchokoy! Ilap! Butchokoy! Ilap! Saan kaya, mukhang busy pa sila? Busy pa sila. Yan. Nagkalat na yung mga dito, mga bato. Ayusin ko pa yan, sobrang busy, grabe. Una muna, tsaka na yan. Ito, nagpabili pa rin ako kay kuya, oh. Grabe, anong ginawa nyo din, eh? Nginat-ngat nyo, ang kalat, oh. Anong ginawa nyo dito? Sabi ko bantayan nyo, huwag kayo magkalat. My goodness. Sige, padede mo yan, Diwata, yung mga anak mo. Ang laki na, dumidede pa rin, ah. Kumakain na ng kanin niya, ah. Linis muna tayo dito sa kubo. Wawa naman. Uy! Dumumi na yung mga ayoko lang pakita. Sa tingin ko dumumi na yung mga aso. At lumabas na yung kanilang mga, alam nyo na, pag pinupurga. Very good. Very good. Ayoko lang pakita sa video, no? Ay, hindi pala. Plastic pala, are. Akala ko pa naman. Ano ba yan? Akala ko yung dumi na ng aso na may kasamang bulatin nila. Yan kaya. Hindi kayo tulong sa paglilinis dito, ha? Nagdumi lang kayo. Huwag mo na umangin, nagwawalis ako.
Kaya ayos din yung maraming alagang aso dito mga kapanalig. Kasi nga, para may bantay din tong kubo, may bantay rin yung bahay. Katulad na kanina, 2 kami natulog doon. So walang tao dito sa kubo. So yun natitira yung mga aso. Kaya masarap din may alagang aso. Napakalaking bagay talaga nung nalipat yung kusina doon sa likod ng kubo, no? Pag sa mga ganitong panahon na malamig at maambon, basa yung daan, hindi na tayo nahihirapan bumababa para kumuha ng pinggan, di ba? Maghugas ng plato, katulad nga doon, di ba? Kung dati, ganyang panahon, tapos doon ka pa maghuhugas, napakalamig, wala pang bubong, di ba? Kaya yun, maglalaban na naman pala ako. Kasi nakakaya sa mga bisita. Yung mga kumot, amoy tukmol na, kailangan malaban. Lalaban ko muna. Tapos yung mga kumot dito, para magamit din ng mga bisita. Saglit. Aga-aga pa, may naririnig akong pumupukpok doon ah. Tol, ano yan? Ang aga-aga niya na. Gagawa mo? Ha? Inaayos mo yung yun doon sa taas. Inaayos ni Utol na yung ano. Ha? Walis ting-ting? Oh, saglit. Inaayos na pala ni Utol yung ano doon sa terrace. Walis ting-ting. Bigay natin kay Utol. Ito ang walis ting-ting. Walis ting-twing. Ngayon pa lang nabuli ng maayos, no? Pero hindi pa siya talaga tuyong-tuyo. Ilang hours na yan, no? Tapos naulan pa. Ha? Baklasin natin yung forma. Baklas na ba yan? Hindi na siya bibigay? Sige. Para makita na natin itsura. Pwede na lagyan ng tiles. Di ba? Pag natuyo. Di pa tuyo eh. Tanong, paano natin tatanggalin yung forma? Kailangan ng grinder dyan. Baka pag pinukpok natin, bumigay yung pinaka ano niya, bato. Kailangan grinderin yung pinaka ano, yung tawag dito. Kakanto ano, ipag nagpalitan na. Ay! Ang galing. Ayan na po ang pinakaharang natin sa ulan. Kaya wala pong problema kahit mababa yung forma. Yan po. Ha? Ito sa ilalim medyo mahirap yan. Ito dito mo susungkitin. Sabi naman ano, ang aga naman na may nagpupukpukan mo. Tibay ng pagkaka-welding. Parang ina-spot to ah. Parang ano na yun, pang matagalan na welding ni Kadede yan ah. Nasungkitin ko dito tal. Kamparatol no. Ay, nakaano nga pala sa bakal yan. Yung may bakal siyang nakagano, nakakonekta. Kaya matibay. Kabra? Ito yung kabra. Kukunin ko lang yung kabra para masungkit. Siya ng kabra. Ganda na ng terrace. Nakakatawa. Parang nakita ko dito yun eh. Kabra. Nasaan kabra? Pakita ka. Dito. Yan no. May toolbox na kami. Ginawa ni Negs yan. Cabra. Cabra de amigo. Ayan. Okay tayo. Aray ko. Para mabaklas pa tayo ilalim.
Gulat ako, may nagpupukpok na. Gising. Nag-aasikaso na pala si Legs dito. Dito muna makawitin tolo. Ayan yung naka ano. Yan. Tibay. Welding yan eh. Welding na nakadidito din. Spot to. May ano pa to kasing bakal. May bakal pa sa ilalim yan eh. Hindi kaya sumama? Hindi yan. Yan yung isa. Ito babaklas na namin yung kabila eh. Spot din eh. Kaya angat mo na lang dyan. Tanggal to. Linis na yung gilid pero. Oo. Pwede naman na yan yan. I-retouch. Touch by touch. Yun o. Hello! I-retouch na lang namin yan sa ano. Sa pinaka-finishing. Yung ginawa kasi namin guide yung pinaka-bakal kahapon. Nakita nyo naman po yan. Ano? Pupukin mo nga tol. Pababa? Tanggal ka. Yan. So ayan ay magiging pinakaharang ng ano ng tubig. Ganda oh. Kinis. Perfect. Ito lang hindi namin matanggal eh. Sobrang dapat to grinderin na. Anuan mo doon pa mo. Tadyakan mo. Parang yung talsik. Tadyakan ko. Kaya steady lang kaya. Okay. Yan. Wow. Yan ang ating harang sa ulan. Huwag po kayo mag-alala. Perfect. Ka-perfect na. Ganda na, no? Grabe yung welding ni Kadede dyan ah. Kapal. Hindi na wilin ano to spot ko kadidit ha. Kung samantagal na to ha. Doon nadali. I-grinder na lang natin yung bakal na lumawit. Ito pa. Baklas na. Aray. Kat. Ipit lang naman niya siya tayo. Boom! Yan na po. Surprise! Ganda na no? Lalo na pag nalagyan niya ng pinaka tiles. Ayos na ayos yan. Hindi pa siya talagang tuyong tuyo. Baka siguro ano pa yan, bukas pa. No? O mayang gabi. Yung talagang magiging ano na siya, solid na solid. Kantuan pa naman uli yan. Kakantuan na lang yan. Ganda na ng terrace. Kaaya-aya na sa mata. Sarap na tumambay. Ikaw tol, sa ganyan terrace, ano sa tingin mo masarap gawin? Pag kanya ganyan panahon. Kape, ano pa? Magmuni-muni ganyan. Hindi naman pwedeng inom agad kasi maaga pa. Yan. Lalo na pag napinturahan din, no? Solid yan. Sa tingin ko, ito yung isang part sa bahay na talagang isa para sa akin sa the best. Itong terrace, mga kapanalig, no? Ito pa lang kasi yung yung nakita nating halos natatapos na eh. Pero ito, pag yung part dito, natapos din at lalagyan na ng mangharang. The best ditong part na to. Paglalagyan pa lalo natin ng binil. Ganda. Binuli nga ng binuli ni Utol. Mamalengke tayo tol ha. Tayo lang dalawa, si Kadede hindi pwede. Kanyang mother nasa hospital. Kinis. Saan kaya takbo ng tubig niyan? Sabagay, hindi pa naman nakaka-experience ng sobrang lakas ng ulan eh. Ganda. Ganda. Ganda no? Ang pulido ng pagkakaano, dali.
nakakonekta na po yung terrace na yan sa pinaka-biga, sa bakal ng biga. Tapos yung bakal na itong pinakasahig natin. Tapos ang kakapal pa po ng mga nilagay dyan. Kaya ano ba yung sureball na matibay. Hindi na mangangamba kung gustong tumambay dyan. Ganda nga yung wrap para ko. Pag nag-tiles na. Talagang kapit na kapit, ano? Piraso lang yan. Very good! Salamin na lang ang problema para hindi na maulanan. Kasi kanina medyo umaanggi. Kaya naanggihan tong sahig natin. Sabi ko, okay lang yan. First time pa lang naman niya mabasa. Huwag lang palagi. Kasi ano na yan, puputok na yung pinaka-plywood niya. Tatanong natin kay daddy kung magkano aabutin ng pinaka-ano para mapaghandaan, mapag-ipunan. Yes! Kinakausap tayo ng mga ibon. Masaya ako sa pagkakayari ng bubong, mga kapanalig. Talagang maganda ang pagkakadali nila. Wala pa naman ako nakikita ng problema. Talagang naghahanap ng problema, no? Sino kaya magkakabit ng ano dito, pinakatubo? Sabagay, madali na yan. Basta merong andamyo. Pag na-finishing na lahat, pati yung mga poste, pwede na tayo maglagay. Para hindi nahuhukay yung mga lupa. Binabagsakan ng tubig. Good morning, everyone! Ang aliwalas ng bahay na to, mga kapanalig, hindi pa buo, pero pag nandito ka, mapipil mo yung aliwalas niya. Talagang hindi ko in-expect na ganito yung kakalabasan ng bahay. Pero nung nakabit na talaga yung yero at nalinis at nagkaroon na ng second floor, lalong makikita ko na. Excited na rin ako para sa lababo. Yan pa yung isang pinaghahandaan ko. Gusto ko yung yung lababo na medyo kakaiba naman yung pinaka-anuhan niya, hugasan, no. Morning. Habang wala pa tayong CR dito na naikakabit, syempre may CR pa naman kami dyan. Bababa nga lang kami. Ito yung sinasabi kong kailangan turkuhan. Kasi nga naulan na naman, maarawan. Baka mamaya pag gagawin ng second floor, mahina na yan. Second floor, yung terrace sumina. Yung sabi ni Tatay Roman, tama naman siya. Para may laban pa rin yung mga duktungan. Kahit magpagawa ka pa ng isang taon na lumipas, di ba? Nandiyan pa rin yan. Kahit ganito ang panahon, laba pa rin, laba. Kailangan maglaba para hindi amoy tukmol. Parang lalong kumapal yung pag. Kanina okay na eh. Mas kumapal ngayon, no? Grabe. Medyo may pag-ambon-ambon eh. Lalagyan na lang natin ng tolda to para hindi mabasa yung ating. Talagang mapapamahal ka sa lugar na to, mga kapanalig, no? Kung nasanay ka na rin dito, kahit sabihin mong umuwi ka ng Maynila, talagang mga ilang araw pa lang o linggo, hanap-hanapin mo na rin yung ganitong lugar. Kasi syempre, parte na ng buhay ko to, mga kapanalig, no? Dito ako nare-relax, dito ako nagagawa yung mga gusto ko. Ayan, dito ako gumagawa ng pangarap, dito ako itinatayo. Kaya talagang imposibleng hindi ako palaging nandito. Takpan muna natin tong umuulan na naman. Tatangma ko lang tong basing. Hindi pwede yan. Lagi pa rin ako mag-i-stay dito ng matagal. Hindi lang para magbakasyon, diba? Kundi sarap kaya magano dito, basta yung stable na yung buhay mo. Hindi ko pa naman masasabing stable na talaga. Sarap mag-stay dito kung talagang hindi ka na problema sa pera, diba? Kasi pag titira ka sa ganitong lugar, kailangan meron ka ng budget talaga. Kasi kung titira ka dito ng yung magtatrabaho ka pa, ang layo nito sa sa bayan. Yeah. Maganda dito yung may mga ka na, may pension ka na, mga ganun.
wala ka ng problema, yung buwan-buwan may dumadating na sa'yo. Kahit paupo-upo ka na lang, nag-retire ka na. Eh ako, sinuwerte lang naman talaga ako, kaya ako nakakuha ng lupa at nakapagpatayo ng bahay sa ganitong lugar. At ayan, kahit papaano ay kumikita sa YouTube. Kaya dito na rin ang hanap buhay ko. Dito mismo sa lugar na to. Ayan. Kaya salamat ulit po sa suporta nyong lahat sa akin. Sa Team Kapanalig. Grabe. Lamig. Ang sarap pag-stay dito, malinis na. Hindi katulad kahapon, 'di ba? Puro linis vlog nga lang yung ginawa ko. Parang naiirita ako sa lugar eh. Ganun ako eh. May pagkaburara ako pero naiirita din ako pag makalat. Masipag din naman ako maligpit. Ganun ako eh. Burara pero pag ano na talaga, ako rin yung nagliligpit as in linis talaga. Buong bahay, ganyan ako. General cleaning kahit nung nasa Nabotas pa ako. Pag parang feeling ko na parang ang bigat lagi ng pakiramdam ko. Tapos titignan ko yung buong paligid. Ah, kaya pala. Ito pala yung nagpapabigat ng pakiramdam ko yung mga yung mga kalat. 'Di ba? Kaya pag nalinis ko na 'yon, ang sarap sa pakiramdam tapos manonood ka ng TV, 'di ba? Okay na, ang aliwalas. Lumalakas pa rin po ang hangin dito. Lalong lumalakas ang hangin habang ayan, habang lumilipas ang oras. Relaxing. Dawes dito, wag lang talaga yung ano, yung may kidlat. Ganun, nakakatakot kasi nasa taas tayo ng bundok. Hindi mo rin masasabi, yung iba nasa kubo eh, nasa loob ng bahay, tinataba ng kidlat, diba? Kaya dito pag may kidlat, todo ingat kami. Hindi kami nagsi-cellphone, hindi kami nagba-vlog, pinapatay namin yung TV. At kung ano pa yung mga talagang kailangan mong gawin para makaligtas ka sa kidlat. Ganyan. Yung kubo nga natatakot ako kasi hanggang ngayon hindi ko pa napipinturuhan eh, maliwanag o makintab. Kasi ang sabi-sabi, pag ang kidlat nakakita yan ng mga kikintab na bagay, talagang tatamaan ka. Buti yung ulo ko lagi nakatago, hindi niya ganong nakikita. Kay utol din ganon, pinapatago ko rin pag may kidlat eh. Mahirap na. Malakas na. Lumuulan na naman. My gosh. Matuyo kaya yung mga sinampay namin. Bagay may dryer naman. Tapos dito na nasasampay sa loob. Silong muna ako sa kubo. Silong muna tayo. Napansin nyo mga kapanalig, pag nagbablog ako, pag may binabanggit akong bagay, kunyari nandito na tayo, imbis na nandito na ako, ito yung bahay natin. Ganun, diba? Kasi parang syempre pag nanonood kayo, parang kasama ko na rin kayo, diba? Parang lagi ko na rin kayong kasama sa mga ginagawa ko. Kaya kung mapapansin talaga ganun ako. Nandito na po tayo sa ano, yan. Ito na po yung bahay natin, 'di ba? Imbis na sinasabi ko na ito na po yung bahay ko. Ganyan. Natapos na po natin. Syempre para sa lahat ng ginagawa ko, katulong ko na rin kayo. Parang ganun yung pinupunto ko mga kapanalig. Yan si Utol. Tol, wala ka ba namimiss pag mga ganitong ano, malamig? Meron din. Malayo. Magkape. Magkape. Malamig, walang kayakap, tol. Oo. May reduce from sa taas. Tawagin ko kaya si Diwata. Diwata! Payakap ka muna dito. Active naman. Ano? Napurga na ba kayo? Napurga na ba ng mga chuchu na yan? Mga chuchu na yan? Napurga na ba mga chuchu na yan? Ito si Ilap. Ito naman si Bato. Para makilala nyo. Magbablog na rin po sila pagdating ng panahon. Ano kaya mga content nyo?
manghuli kayo ng ano, bayawak. Bayawak. Magbabarak. Nasaan si Butchukoy? Butchukoy! Halika dito, come on, come to Papa. Butchukoy! Itong pinakamalaki sa kanila, pinakamahaba. Si Butchukoy, Butchukoy, Butchukoy. Lalagyan ko kayo ulit ng ano yung iwas na no, yung mga kuto-kuto. Ano ba nangyari dito sa'yo? Ha? May ano ka na parang, ito pinakamaganda sa kanila. Kaso ano siya, babae. Pero ito naman pinakamahaba, si Butchukoy. Butchukoy! Butchukoy! Ito naman, huwag mo awain niya si Ulila. Ulila, ang gaganda ng pangalan nila, no? Ulila. Nagsaing na pala si Utol, oh. Wow! I love it. Mamalengke pa kami. Mahirapan tayo mamalengke nito, tol. Pero kaya. Wala tayong magagawa. Kailangan talaga. Wala na kaming kakainin dito eh. So we need to go to the market and bili-bili something. Naku po. Ayan na nga ba. Kailangan na talaga mapasalaminan to. Naku. Dad, kung nanonood ka man. Kanino tayo magpapasukat? Opo. Kailangan pala to maano. Yung inano ko kanina doon sa washing pala, dapat may harang muna dito. Kaso nga lang, nandun pa sa may nakaharang sa washing machine. Yeah! Kakatapos lang namin kumain ni Next at mag-i-edit na muna ako sa ngayon. Hintayin lang namin gumanda yung panahon tapos mamalengke na kami. Ang sarap mag-edit. Tapos dito ako nakaharap po. Yan. Diba? Habang nag-i-edit, nakikita mo yung yung pag, no? Parang inaantok ako. Tapos pwede na maghalo! Pero tatapalan muna natin yung mga butas niya para talaga. Pantay na pantay. Masarap talaga pag kumpleto sa gamit, no? May welding. Time check lang mga panalig, 9:31 na at mag-ready na ako para mamalengke. At yun, naisip ko na bumili na lang ng kumot para sa mga bisita. Baka hindi matuyo yung kumot natin kasi papunta na sila mamaya, no? Kaya kailangan makapag-ready, makapaghanda tayo. Yan, nakalimutan kong mag-outro sa vlog na to mga kapanalig, no? Kaya ngayon ako mag-outro. Maraming salamat po talaga sa pagsubaybay, no? At maraming salamat dahil nakarating kayo dito sa dulo ng aking video. Magkita-kita na lang tayo sa next update. I love you all mga kapanalig. Lagi kayong mag-iingat. Simulan ng magkulitan kasama si Louie TV.